May. Good evening, sir. Hello po, good evening po. Opo, sir, kamusta po yung naging epekto ng Super Typhoon Uwan dyan po sa buong rehiyon po ng Bicol? Dito po sa Bicol Region, umabot po sa 161 na mga barangays ang still reported as flooded, and meron po tayong 87 na subsided na po yung pagbaha. And sa kasalukuyan po, meron po tayong 112,494 na families or 405,596 persons na still nasa evacuation centers po. Kamusta naman po yung supply ng kuryente at tubig po sa buong rehiyon, sir? Meron pa rin po bang ulat na walang kuryente at apektado yung supply na o linya ng tubig? May 87 LGUs pa po sa buong Bicol na nag-report na may mga power outages. Specifically dyan po sa Catanduanes, yung buong province ay naka-experience po ngayon ng power outage. Dyan po sa Island Province na iyon, sir. Opo, pero kumbaga nako-communicate naman po yung mga counterparts po natin dun sa lalawigan, sir. Yes po, sir. Thankfully naman po may mga generator set at Starlink din naman po sila na kaya kahit mahina ang telco lines or signal ng telepono or cellphone ay nakaka-communicate via Starlink po sa ating Regional Operations Center. Opo, sa initial findings po ninyo sa nasira na pinsala po ng Super Typhoon, sir, meron po ba? Sa ngayon, sir, sa damaged houses natin, sir, meron tayong 1,875 na partially damaged houses sa buong Kabikulan and 518 na totally damaged houses po. Sa mga reports naman for damaged infrastructure or agriculture, sa ngayon, sir, wala pa pong reported po sa amin. How bad naman po doon sa casualties? Kasi sa report ng NDRRMC hanggang kaninang alas 6 po ng gabi ay nananatili sa 2 yung na-monitor nila. Diyan po sa buong Bicol region, meron po ba tayong mga naiulat, sir? Sa ngayon po, meron po dito sa amin isa pong namatay sa Catanduanes and total of 5 injured. Isa po sa Catanduanes at 4 sa Camarines Norte. Opo. Sir, ako ihahambing natin sa mga nakalipas na mga bagyo, considering ang Bicol region po, taga-salo talaga ng mga paparating na mga bagyo dito sa bansa. Nasa anong antas po itong Super Typhoon Uwan kung hihahambing, lalo na doon sa lakas nito? Mas marami bang dala itong ulan or wala? Ano bang mga karakteristik nito? Mas naging napapinsala po ba? Itong si Bagyong Uwan, talagang very unique din po itong bagyong ito kasi kung in terms of strength for the past 5 to 10 years ay hindi naman po siya yung pinakamalakas. Hindi rin naman po siya yung may pinaka maraming dalang ulan, ngunit ang nakapinsala po talaga sa Bicol, lalo na sa northern part ng Bicol region, ay yung almost 12 hours or higit pa na pag-ulan at lakas ng hangin kasi gaya dito sa Legazpi po, sa station po namin, around 1 a.m. po ay malakas na po yung hangin and natapos po siguro mag-aalas 6 na po ng gabi. Opo. So, hanggang sa kasalukuyan, sir, meron pang mga lugar, no, na nabanggit mo kanina, 161 yung flooded, 87 dito ay subsided na? Or itong 161 ay nananatiling flooded po? 161 po, sir, ang still reported as flooded pa po sa amin. Pero once na mag-subside na po ito ay agad naman pong pinapadala po sa amin yung report po. Opo. Sir, gaano kalalim po yung tubig baha? Kasi nakita natin doon sa Tino, talagang halos lagpas bahay na. Maraming palutang-lutang na mga sasakyan. Diyan po sa Bicol region, meron ba tayong ganun na monitor po sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo? May mga reports po nung pagdaan po talaga ng bagyo na umabot sa waist level or di kaya chest level. Pero itong mga still reported as flooded po sa atin, yung iba po dito nagso-subside na din pa konti-konti and based naman sa information ay bumababa na rin naman po. Hindi na po yung ganun na level na umabot sa chest level po. Marayo nabanggi, Sir Grimil, si MJ po ito. Sir, meron na po bang impormasyon kung tutungo dyan ang delegasyon ni Presidente Marcos sa Bicol regarding po dito sa mga epekto ng Bagyong Uwan?
So ngayon sir, wala pa pong information na nakakarating po sa akin from our operation center po regarding dyan sir. Opo, ano po ba ang mga pangangailangan na nais yung ipaabot sa national government hinggil po sa epekto ng bagyo? Na-relay na rin naman po namin sa NIACC. Yung una po dyan, syempre yung shelter repair kits and also yung mga shelter materials na pwedeng gamitin ng mga residenteng nasiraan po ng bahay. And also additional family food packs kasi based sa experience po namin, once na damaged houses po, marami ang naiulit damaged houses ay marami rin po ang magstay pa din sa evacuation centers until na maayos po yung kanilang mga kabahayan. Opo, sir, yung evacuation center normally mga classroom po 'yan di ba? Based sa experience natin sa Pilipinas. Pero po ba kayong mga update sa OCD hinggil po sa mga schools damage regarding po sa bagyong Uwan? Sa ngayon sir, wala pa po sa amin sir na submitted po sir si DepEd Regional Office po sir. Sir, hanggang bukas po ba or sa mga susunod pa meron pong deklarasyon ng suspension ng klase o trabaho po dyan sa Bicol Region? May mga ilan pong LGUs na nag-declare pa rin po ng suspension ng classes tomorrow pero may iba po na magre-resume na rin naman po yung pasok specifically dun sa lugar na hindi masyadong dinaanan ng bagyo like sa Masbate. And tomorrow magre-resume na din yung work sa government offices ng ilang LGUs po. Sir, baka meron kang information, sir. Kasi ang Pangulo nagdeklara po ng national calamity, state of national calamity. Ibig sabihin po ba nito, no need na magdeklara na ng state of calamity sa bawat lalawigan, bawat bayan po ng lugar. Halimbawa, dyan po sa Bicol Region or still, pwede pa rin sila magdeklara po. Ang ginagawa po ng iba po sa amin ay yung sanggunian ina-adapt po nila yung proclamation pong yun na National State of Calamity. So adoption po yung ginagawa nila para mas ma-reinforce na naka-state of calamity po talaga yung LGU and para ma-access din po yung 30% ng quick response fund ng ating local DRM fund para magamit po natin. Opo. Sir, bilang panghuli na lang kasi nasa 45 days bago po Pasko, halos taon-taon na lang po merong ganitong senaryo na yung ilan sa ating mga kababayan pipilitin pa rin na maging mere pero nakita natin na talagang grabe yung epekto ng kalamidad po. Diyan po sa Bicol Region, meron po ba tayong target na at least ma-restore, maibalik sa maibalik sa normal yung kapamumuhay ng ating mga kababayan, ma-rehabilitate sila bago magpasko? Sa ngayon sir, hindi po namin sir masabi but ang ma-assure po natin na ang ating mga local government units, private organizations, and ang ating CSOs and ang regional response agencies po ng RDRMC Bicol are doing their best para po maibalik sa normal kahit papaano po bago magpasko kasi gaya po ng mga electric companies and water concessionaires. Gaya po dito sa part po namin, sa station namin, sa Legazpi City ay after po talaga nung pagdaan ng mga malakas na hangin, yung mga linemen po and mga response agencies po natin, nag-clearing po agad at tinatry na maibalik agad yung supply ng kuryente. Maraming salamat po, Sir Grimil, sa inyo pong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Yes po sir, maraming salamat din. Maraming salamat sa Ginong Gremil, Alexis Nas po mga kapartner. Nakapanayam natin sa naging epekto po ng bagyong Uwan dyan po sa Bicol Region po mga kapartners. No? At